Pagbabayad ng utang na loob, may hangganan ba? At paano tayo makakapagbayad ng utang na loob na tayo ay hindi na-pressure o na-stress? Hello mga ka-OFW, nandito na naman po tayo sa isang video. Ako po si Curie, isang OFW dito sa Hong Kong. Mahangin. Sensya na po. Isang OFW sa Hong Kong at nandito po tayo ngayon sa Pilipinas. Nakabakasyon po ako ngayon. Kaya eto, ine-enjoy ko ang aking bakasyon kasama ang aking pamilya. Pero ngayon, nasa po sila. Ako lang po kaya mag-isa dito ngayon. Ine-enjoy ang simbahan ng Santa Maria. Utang na loob, mababayaran nga ba at paano? Yan po ang topic ng bidyong ito. Kung ikaw ay nagbabayad ngayon ng utang na loob, panoorin mo ang bidyong ito upang malaman mo kung paano nga ba ang magbayad ng utang na loob na hindi ka na-pressure o na-stress. Kasi lahat po tayo may utang na loob. At hindi po natin ipagbabalewala na hindi po tayo makapagbayad. Kasi yan po ang utang na hindi po natin pwedeng takasan. Pero hindi po natin yung tinatakasan, pero hindi po tayo magpapa-pressure o stress. Magiging mabuti pa rin po tayo kahit alam natin na meron pong hangganan ang pagbabayad ng utang na loob. Makakapagbayad ka ng utang na loob kung magiging mabuti ka lang na tao. Sabihin mo kung ano yung nasa loob mo. Wag sa taong pinagkakautangan mo ng loob, magiging open ka sa kanya. Wag ka yung yung oo na lang ng oo porket may utang na loob ka sa kanya. Dapat maging open-minded, maging open communication para alam din ng taong pinagkakautangan mo ng loob na hindi ka basta-bastang mapa-oo, kasi ikaw ang taong may paninindigan at prinsipyo. Dahil dyan, makukuha mo ang kanyang loob at respeto, kasi alam niya na kahit may utang na loob ka sa kanya, alam niya na meron kang sariling pag-iisip at paninindigan. Hindi ka basta-basta. Pero hindi mo naman alam din niya na hindi mo siya tinatalikuran. Kung anong mabuting ginawa niya sa'yo, ibinabalik mo rin sa kanya ng kusa. Ganun. Huwag po tayo magpa-pressure mga ka-OFW sa utang na loob o magpagapos sa utang na loob. Kasi hindi po tayo makakapag-move on kung iginagapos po natin ang ating sarili sa utang na loob. Kasi tayong mga Pilipino, dyan tayo talaga, tumatanaw po talaga tayo ng utang na loob. Pero may time din na dapat mo na rin putulin ang pagtanaw ng utang na loob, kasi kung minsan nakakasira na rin sa mga plano natin sa buhay. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi ka na mabuting tao. Mabuti kang tao, ka-OFW, kung alam mong maging malaya sa pagkakagapos sa utang na loob. Hindi po kasamaan yan. Dapat malaya tayo kasi binigyan tayo ni Lord ng buhay na malaya. Kaya nga siya napako sa krus, kasi gusto niya tayo maging malaya sa mga ganyan, yung mga utang na loob, yung mga hirap, ganun. Magiging ma-enjoy po natin ang buhay natin dito sa mundo mga ka-OFW, kasi yan ang gusto ni Lord sa ating buhay. Huwag po tayong magpagapos sa utang na loob
na talaga naman hindi ka makakabayad talaga. Pero i-balance lang po. Hindi po tayo dapat magpa-pressure o magpa-stress. Magiging mabuti lang po tayo sa mga taong nagkautangan natin ng utang na loob. Alam ko ang topic na ito ay medyo sensitive. Pero alam ko rin balang araw maiintindihan nyo rin po kung bakit hindi po tayo dapat magpagapos sa utang na loob. Kasi malaya tayo binigyan tayo ng kalayaan ni Lord na mag-isip. Huwag po tayong magpa-control sa iba. Yan. Hanggang dito na lang po. Hope nakatulong itong video ito sa mga meron utang na loob. Wag yung pera nababayaran, pero yung utang na loob talaga naman kasabay niyan, utang na loob at saka pera. Kaya wag po tayo magpagapos sa utang na loob at saka utang na rin sa pinansyal, kasi yung dalawang yan ay magkapatid. Hanggang dito na lang po mga ka-OFW. Hope nakatulong itong video ito. At nandito po tayo sa Santa Maria, Ilocos, itong simbahan nila. Dito ko nakuha yung inspirasyon ko alam na nila. Siyempre nandito yung mister ko po. Tapos mga ka-OFW, join naman po kayo sa OFW Lighthouse. Doon po tayo pwedeng magdiskasyonan kung anong mga nararanasan ng isang OFW habang nasa abroad at pag nandito na rin sa Pilipinas. Join na po tayo. Yung link po nandun po sa comment section. Ilalagay ko po doon para makapag-join na po kayo. Salamat mga ka-OFW. Mahal ko po kayo. Mahal din po kayo ni Lord. Salamat. God bless.